Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula nga to for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Attovy Nanotechnologies originated from the Philippines. So, proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Siyempre, Sabado ngayon, balik-pasok tayo doon sa mga may pasok ng Sabado. At enjoy naman yung iba pang mga nakabakasyon pa rin ngayon. Yes. Good morning sa mga mula sa Pilipinas. Good morning. Yes, hello po. At good evening doon sa iba. Yes, good evening. Okay, so bago po lahat, anyayahan namin kayong muli dahil padagdag ang mga nagpaparegister, papalista po sa ating get-together. Meron tayong get-together Christmas party together with the seminar. Yes. Sana po magpa-register kayo at maka-attend po kayo. Paano ba gagawin nila dyan? So yun, 8 a.m. po ito sa covered court ng Villa Carolina 1, Subdivision Tonasan, Muntinlupa City. So ang setup po natin is potluck. So kung ano man po yung mga makakaya nating i-share na pagkain ay pwede po tayong umaten. Yan. Sa mga taga Metro Manila areas po, para makapunta po kayo dito, yung mas simpleng route na, kunya, for example, magko-commute po kayo. Pwede po kayo mag-MRT along EDSA, tapos sa Ayala Center po, sa Ayala Mall, merong mga FX doon, may mga buses doon, mga UB Express. Pwede na po kayo, sumakay lang po kayo na Pasita o kaya Muntinlupa, makakarating na po kayo dito. Basta magpunta rin kayo sa ating Facebook at bibigyan kayo ng complete doon, direction kung paano kayo makarating dito sa ilang paraan. Maraming paraan yan, ha? Magpalistan po kayo. Yes, or mag-text or tumawag po kayo sa mga numbers na 0917-540-8887, 0917-875-4262, at 0939-917-2858. Oo. So, magko-connecta tayo, ha? Lahat ng mga Attovy users at iba pa nating technologies. Of course, may seminar sa una. Huwag kayong mawawala. At tayo naman ay magiging masaya din sa iba't ibang surprises dyan. Excited na po. Sasayaw ka ba? We'll see. Surprise! Sasayaw yung mga guests natin. Si Rachel din. Pakakantahin natin yan. Malalaman po natin. Okay, thank you so much. And now, pwede na po tayo magsimula. Welcome po ang inyong mga mensahe dito sa ating Facebook. Post your messages and greetings, of course. Yes. Anong topic natin ngayon, mga kaibigan? Let's see. Let's see. Ayan. Para mas magandang kita sa pagbababuyan, panatilihin ang magandang kalusugan. Paano? Yun. Question. Usapan natin kita, pero yung isang factor ng panggagalingan ng kita, yung malinis na paligiran ng ating alaga. Marami actually, So, tignan muna natin at isa-isahin natin, gaya ng dati, yung ating matututunan dito, gawin ninyo para maiwasan yung pagkakasakit. Yes.
Oo, kasi kasi... malaking factor ang sakit. Oo. Ang sabi nila, pagka nang-scouring, ang hirap na makarecover ng mga biik. Correct. Scouring pa lang yan. Oo. Ngayon, tignan muna natin at isa-isahin, paano nga ba mapapanatili ang magandang kalusugan sa mga alagang baboy? Ito pong i-mention namin ay ito po yung madalas. Unahin natin syempre ang number 1. Yan. Number 1 is pairali ng biosecurity. Yan. Pag sinabing biosecurity, alam ng ating kasama yan. Siyempre, biosecurity, nandiyan yung ating mga pag-iingat para makapasok yung sakit, ano? Yes. Pero, pabati muna natin, medyo bitinin natin. Umamin. Ayun. Ma'am. Morning, Miss Ana and Miss Cheryl. Yes, good morning. Morning. Yan. Sayaw daw. Tsak, tsak, tsak. Yun. Good morning. Okay. So, binanggit nga natin, ito, puntahan na natin to. Binanggit na natin una, papaano nga ba mapapanatili magandang kalusugan? Una, ang biosecurity. Ano ba ang ibig sabihin ng biosecurity na dapat yung gawin, mga kaibigan? Ito ba yung security guard mo? May security doon Okay. sa harapan. Hindi. Hindi. So basically yung part dun sa biosecurity, ito yung mga pumapasok labas sa ating farm kung saan tayo nag-aalaga. Kasi may times na may pumapasok sa ating farm na may carrier ng sakit ng baboy o yung nag-aalaga mismo may sakit. Oo. At the same time yung palabas. Kaya mapapansin nyo may ibang malalaking farms o kaya ibang feed mills, kailangan nililinis pa yung mga gulong ng sasakyan bago pumasok sa compound. So, isang paraan to para ika nga maiwasan na makapasok ang disease. Ano nga bang tawag doon sa may ini-spray patas meron pa dinadaanan na tubig? Hindi ko alam ang tawag doon eh. Footbath ba? Footbath? Puts pa yata. Puts. Sige saan? Sige. Okay lang. Hindi na lang wala. Oh. Okay. So, ito yung, kaya nga biosecurity is sinisiguradong seguridad ng may buhay sa loob. Yes. Biosecurity. So, meron silang ini-spray sa mga truck na pumapasok, disinfectant. Pati yung gulong, ano, pinapadaan sa ganyan o ini-spray. Pati yung tao. Merong mga, meron ding shower, meron ding nagpapalit ng damit. Maraming securities, depende sa laki ng farm. At saka doon sa malalaking farm, in addition to that, na bawa sa may capacity kasi yung isang farm, lalo na malalaki, bawa 100 yung capacity or 2,000, isa lang yung tao doon, bawal pumunta sa ibang kulungan. Yun. Dapat doon ka lang. Doon ka lang. Yes. Oo, para alam ko sino makaka-infect. Kung pupunta ka naman doon, mag-shower ka, tapos may lab Robe. ground. Oo. Mahalaga yun. Iyon. And then next, ito pa yung isang ginagawa. Yes, bigyan ng angkop na vaccine ang hayop at regular na pagpupurga. Para daw makaiwas sa pagkakasakit. So, Tama ba yan? Yung iba kasi naging standard practice na po nila na may schedule yung pamumurga at saka babaksinate ng ating mga alagang biik. That is for prevention, of course. Yes, for prevention. Pero kung malakas naman pangangatawan, ang question kasi doon, kailangan ba? Or is this an added cost sa pag-aalaga ng ating Pero kung alaga? ipinayo kasi ng vet, dapat sundin. Yes, of course. Oo. And then, ikatlo po natin na dapat gawin para mapanatili ang magandang kalusugan sa alagang baboy ay Nutrisyon, bigyan ng masustansya at tamang dami na pagkain para sa mataas na immune system. Yes. paano ba natin papaliwanag sa ating mga nag-aalaga po yan? Kasi mayora dapat. Hindi, Oo. katulad sa nutrisyon, bawa sa baboy, kung piglet booster bago hiwalay o pag bago hiwalay yan, nagpa-practice yung iba, 7 days before, 7 days age nung baboy, Oo. tuturuan na natin niyang kumain. Para ganun pagdating ng hiwalay, marunong na siyang kumain ng solid food o yung feeds. After nun, pag nahiwalay na siya, depende doon sa laki ng baboy, nagpapakain pa rin tayo ulit ng piglet booster. So, after 2 weeks, i-shift natin ng hog pre for 1 month. Yung iba naman, isang sakong hog pre, pinapaubos nila, sa kanila i-shift ng starter. Tapos, after starter, grower na, up to finisher na yon, up to ma-harvest na. So may schedule ang feeding inputs natin sa ating mga alagang biik from pagkawali up to finishing. Yes, Yeah. opo. Yung kasing iba nagtitipid, Oo. pagkahiwalay, starter ka agad. Kaya usually doon nagkakaroon ng pagtatae. So, Ayun. naninibago. Yeah. Oo. Dapat kailangan, bago ihiwalay yung baboy, kailangan meron yung feeds nila, may konting gatas pa yan.
Ayun. Dapat. So, yes, So, dapat sir. pala yung transition, dahan-dahan natin ini-incorporate yung bagong feeds na ipapakain Yes, natin. gradual through po. the feeding. Gradual Okay. dapat. May relasyon yun sa pagpapanatili ng kalusugan. Yes, oo. Yung gradual. Doon kaagad nagkakaroon. Bawa, pag tahiwalay mo, pag pinakain mo kaagad ng pakain na hindi naman dapat sa kanya, doon nagtatake. Paano ba yung gradual na sinabi mo kanina, sinusulat ko para matuto din ako, Oo. 7 days kakain ng Kakain ng piglet piglet. booster. Oo. Paano ko introduce sa mga bago nating mag-aalaga yung piglet booster mula sa pagdededede niya, di ba? Parang, ano ba, idudul-dul ko ba kagad dito para matikman niya? Yung iba, Ipapaamoy ko? kasi syempre, ano yan pellet lang yan, crumble, babasain natin ng konti, tapos ilalagay natin doon sa nipple ng mga tawag doon nung Ng nanay. inahin. Oo, yun. Para at least nakakain na nila habang dumedede. Kumbaga, ano na nila yun masasanay na sila. Tapos, hayaan lang natin yung lagi may piglet buto sa tabi nung kanilang kulungan ng inahin. Para pag nakadede na sila, Pupunta magugutom sila sila. Makikita nila yung pagkain na yun, kakainin na nila So, yun. nakakasanayan. Nakakasanayan. Alam na nila kasi yung amoy, po, na yun yung kinain nila doon sa may dede. Oo, kasi yung iba yung practice hanggang nahiwalay, daddy pa rin Hindi sila nag-introduce ng solid food. Kaya nahihirapan yung mga biek. Kaya nagkakaroon ng winning lag. Pag nahiwalay na, namamayat, nagtatae, tapos hindi kumakain, kasi hindi proper yung pag-introduce ng pagkain nila pagkahiwalay. Yan. May iba kasi nagbebenta ng mga biig na after nila magpadede, pag umabot na ng 35 days, parang huwag na sila magkaroon ng added cost. Nagpapadede na lang siya, tapos binibenta na nila. Ginagawa ko ng Ang napapansin ko lang dyan, karamihan ng mga nag-aalaga, hindi alam yung sinabi ni Ma'am Ana na dapat talaga gawin pala yon. 7 days pa lang, i-introduce mo na unti-unti ang pagpapakain ng ng pig booster. Pig booster. Kadalasan sa kanila, matagal mo na nagpapadede bago mag-introduce ng pig booster. Oo, kasi nagtitipid. Ang mahal kasi ng booster feeds. Mga ilang kilo o ilang grams ang dapat makain. Usually kasi ang booster, kumakain lang yun ng 100 grams per day per head. So, yun. Habang tumatagal, nagto-200 hanggang... mamamonitor mo naman yan Siyempre, pag naubos yung kung 10 yan, times lagyan mo ng 100, so 1 kilo yan bawat araw. Kung medyo hindi nila nauubos pa, bawasan mo ng konti. Pero nagkukulang yung 1 kilo doon sa 10, dagdagan mo. So, para sa mga monitoring. viewers natin, importante po kasi in-stable natin, sinastabilize natin yung foundation nating alaga. Yes. Kasi kung biik pa lang to, medyo mahina na yung pangangatawan, yung pag-inputs natin na mas magiging masera, yung nag-scouring nga, nagtatayo yung ating mga alaga, pasuntabi po sa mga nag-aalmusal. So, ang maganda po doon, talagang pinopondohan na natin. Tapos, pag kayong mga binenta nyo biik at yung natutuwa naman sa inyo yung mga nagpa-patterners, at asahan nyo po, babalik po sa inyo dyan. Every time meron kayong bagong biik, kukuha po sa inyo. Yes. Ngayon, dahil sa sinasabi natin paano mapanatili ang kalusugan at ang nutrisyon, malawak to. Halimbawa lang, nandun tayo sa stage and start, yung mga fatteners. Ano ang kinalaman ng dami ng pakain at papaano gagawin yun para maiwasan yung pagkakasakit? Ayan. So, kailangan talaga balansyado yung pagkain na ibibigay natin. Halimbawa, kung sa fattening, dapat yung stages ng pagpapakain natin ng feeds, kailangan starter grower. Kasi yung iba nagtitipid, pagdating ng yun nga, yung sinabi ko ng Hagpre, starter ka agad. Tapos, hindi pa lumalaki yung baboy or dapat at least mga 2 months bago mo siyang i-ship ng grower. O yung iba naman, para mas madali doon sa backyard, maubos na yung isang sakong starter, saka sila nag-ship ng grower. Kumbaga, isang sakong Hagpre, isang sakong starter, isang sakong grower. Dadagdagan lang yun, depende doon sa paglaki ng baboy. Ganon. Meron ba standard na dami na dapat ipakain para ma-maintain ang kalusugan? Yes. Kung sa sinabi natin piglet booster, 100 grams per day per head. Okay. Pagdating ng Hagpre, 200 to 500 grams na yan per day per head. Pagdating ng grower ng starter po yan, kakain na siya ng 1.5 to 2 kilos. After nun, 2.5 to 3 kilos or kung ad libitum tayo, 3 kilos and pwede mong dagdagan per day per head po ang ating papakain. Oo. Sa Pero- inahin?
Pero kung maganda yung nutrition natin, balansyado, maganda yung mga mataas yung protina, yung ating energy, yung iba nagre-recommend ng 2.5 kilos lang per head per day. Yung grower up to harvest na yan. Kailangan sine-check din nila yung weight daily, yung average daily gain ng ating mga alagang biik on a weekly basis para na monitor natin kung yung dami ba ng pinapakain natin effective tsaka efficient ba doon sa pag-grow. Yes, opo. At saka tandaan nyo, pagdating ng grower stage ang baboy, halimbawa kumilo na yan ng mga 70 to 80 kilos, kahit damihan mo ng pagkain yan, yung 3 kilos mo, hindi pa rin niya mako-convert yun. Yun yung standard ng, depende din sa breed ng baboy. Kasi yung iba, yung breed ng baboy, maganda, 2.5 to harvest. Nasa-satisfy sila doon sa 2.5 kilos na yun. Okay. So, lumalaki ka agad yung baboy. So, not necessarily na pakain ng pakain, basta tama ang nutrisyon, lalaki pa rin po yung alaga natin. Yung iba kasi syempre gusto, binibigla. Bomba ng bomba. Pag ang question po kasi doon, pag hindi na-convert yung inputs nyo into yung mass ng ating alaga, para lang po tayo nagsasayang ng Wala din. Yun. Saka dyan, technique dyan, booster, hog prey, starter, at libitum tayo. Pagdating ng grower, daw mo i-restrict. Kasi doon yung stages so na, hog prey, tsaka starter, todo. At libitum mo yan. Pagdating mo ng pag-grower stage mo, doon ka mag-restrict. Ang mga 2.5 kilos per day lang, hanggang doon lang mo ipakain. Kasi mabilis ang lalaki yung baboy. Okay. So, pagdating naman doon sa, yan stages, dami. Yung namang composition. Yes. Yung kumbaga yung formulation, yung ration, ano ba ang laman nun? Kadamihan kasi sa probinsya, darak-darak lang. Ipa pa, sinasamahan pa ng ipa. Yun talagang as in rice hull. Yes, anong maipapayo natin bilang nutritionist po na pagdating sa kalusugan para ma-maintain yung hindi siya nagkakasakit? Yes. Pagdating ng booster, yan dapat ang range po ng protein is nasa 21 to 22 CP. Good protein po yan. Ang energy po dapat ay nasa 3,250 to 3,300 kilocal per kilo po dapat ang booster nan. Pagdating ng hog prey, nasa 18 to 20 up to 21 protein na po ang hog prey. So, tingnan mo malaki, di ba? And then yung kanyang energy nasa 3,250 o pwede nating ilis ng 3,200 na kilocal. And then, pagdating ng starter yan, medyo bumababa, kailangan nasa 18% na protina. And then, yung ating energy, 3,150 to 3,200. So, and then, pagdating ng grower yan, nasa 16% na lang po ang protina ng grower. And then, yung kanyang energy, pwede mong i-maintain ng 3,150 at up to 3,200. So, pwede mong ipantay doon sa starter. Magkakatalo lang yan doon sa amino acids na composition ng bawat feeds. So, kumbaga tayo, as nutritionist, pag nagpapa-formulate, depende kung, kasi tayo, may matrix tayong tinatawag Pag sinasamahan natin ng A2V plus yung NBM natin, nagbababa ako ng konting protina at saka energy. Kasi lahat nako-convert through using A2V and NBM. Kasi nakukuha niya lahat. Hindi ko gawa ng na-utilize lahat yung protina na inilalagay natin doon sa formulation. Ayun. So, may konting kaya medyo adjustment. Medyo bumababa. Medyo bumababa yung ating cost using A2V and NBM. Importante rin talaga ngayon lalo sa mga farmers natin, sa mga nagpa-fattener, na yung syempre ad libitum gusto nila gawin, yung cost ng inputs nila napababa natin. Pero yung outputs mo, tapos yung quality ng yung grow outs, nandun pa rin. Yan tayo makakatulong talaga sa mga kasi yung digestible nung ating mga protein doon, usually kasi standard yan mga sa 80% lang. Pero using the A2V and NBM, nasa 95% na utilize yung mga protein galing Kaya naman. pwede naman natin siyang gawin natin siyang ibaba natin imbis na 16, pwede nating ibaba up to 15% lang. Galing. Iniisip ko din mga partners kasi talaga napakahalaga ng nutrisyon. Kapag ba sinabing puro gulay lang ang pinapakain ko, tanim, nakuha ko sa palengke, pag ba ganun pinapakain ko, masasabing pwede magkasakit ang hayop? Depende doon sa gulay na ibibigay mo.
Kasi ang gulay ngayon, di ba, marami na ngayon nag-i-spray, tapos yung mga scrap. So, kailangan, bago natin pakain, hugasan pa rin natin ng mabuti. So, oo. Ma'am, ang mga gulay kasi, mayaman yan sa vitamins, mineral. Ang protina, kukonti lang yan, saka energy, ang kulang na, vitamins more on dapat susuportahan pa rin natin ng balansyadong pagkain. Bawa, naglalagay tayo, maglagay pa rin tayo ng feeds. Kasi ang feeds ng commercial feeds, kompleto po yan eh. May protina, vitamins, mineral, amino acids, and then yung kanyang energy, sapat para dun sa pangangailangan ng isang hayop. Yan. Nababanggit niya amino acid, pasensya na kayo, ako'y nagbubusisi Amino acid, ano ang nagagawa nun sa hayop? Yan, nakakatulong yun sa paglaki. Lalo na yung lysine, yan yung limiting amino acid doon sa mga baboy. Kumbaga, yung lysine, pwede natin siya makuha doon sa ating mga soya, mataas po ang lysine ng mga gulay. So, kahit medyo mababa yun yung sinasabi natin na pwede natin ibaba yung CP na nakukuha natin sa soya, copra, pwede nang i-lower natin yon. Doon natin kukunin sa amino acids. Itataas natin yon. Kasi may percentage bawat specs o yung nutrient composition ng bawat baboy. Pero hindi sila pareho, Hindi sila pareho. Hindi sila pareho. Ayun. So, malaki nagagawa nun. Yun ang nagagawa rin ng ating NBM. Yung ating nano-base mix dahil mataas ang amino acids level ng ating NBM. Yung talk sa tao, pagka may mga nag-exercise, nag-weightlifting, yung bodybuilders, kumbaga, nagtitig talaga sila ng prescribed amino acid para mag-produce sila ng mass. So, yung amino acid kasi nako-convert into protein yun eh. Yes, so, nagiging siksik ka, kaya, for example, maganda yung amino acid content ng ating alaga, mapapansin nyo, hindi siya ganun kalaki. Pero yung weight niya, kasi since malaman nga siya, siksik yung meat niya. So, mabigat pa rin po. Kaya doon sa mga ating taga-alaga na nagbebenta sa mga biyahero, siguraduhin po natin na ang procedure ng pagtitimbang ay tinimbang talaga, hindi tinansya. Kasi minsan, ang liit tignan yung baboy, pero ang bigat na pa rin. Oo, saka parang, syempre, yung timbang, parang tinimbang ka, pero ngunit. Wala ba? Sir, good morning. Ganyan kasi, pag nakita mo yung mga alaga niya, pero pag tinimbang nyo, grabe. Sabi, parang 50-60 lang daw, pero nung tinimbang, umabot ang 90. Oo, diba? So, yun yung kagandahan ng ating technology. Hindi mo kita sa physical appearance niya. Pero pag tinimbang, siksik. Para naalala ko yung salita ni Miss Cathy. Miss Cathy. Siksik! Siksik! Nagkasiksik! Ma'am, nanonood sa Cathy Artasyaga. Yes, good morning. Apo. Convincing talaga. Yung mga nangangailangan dyan na lechon, please contact Miss Cathy Artasyaga. Quality lechon po yan. Ayan. At saka, dahil sa pinag-usapan natin kalusugan, makaiwas sa pagkakasakit ng alagang hayop para kumita tayo, bukod doon sa kinakain niyang solids, ano pa yung kasama niya na dapat hindi mawawala? Yan. Yes, palaging may tubig na malinis na maiinom. Ganun pala yun. So, dapat may tubig lagi. Because, ano bang meron sa tubig? Okay. Siyempre, kahit yung tubig, may minerals din nakukuha tayo. Ang importante, hydration ng ating alagang baboy. Actually, kahit anong alaga, kailangan hydrated itong mga to para hindi na tumatamday, yung circulatory system nila mas effective. Ganun talaga magiging effect sa atin ng proper hydration. Oo. Lalo na sa baboy. Kasi di ba wala naman silang sweat glands. So, hindi sila nagpo-produce ng pawis. So, kailangan lagi may tubig para ma-refresh din lalo yung kanilang katawan. Deodorant, no? Hindi, di ba sinasabi nga ni Sir WBA na nothing in this world will grow kung walang oxygen. Oo, yes. So, ang tubig may oxygen, di po ba? Yes, at saka yung H2O. Tama. Hydrogen plus oxygen. May points ka, star. Pero in fairness sa iba na proper hydration nga,
importante malinis din po yung tubig. Yung iba naglalagay ng maliit na pan sa kanilang mga piggeries para daw hydrated. Importante po malinis, mapanatili po nating malinis itong mga to. Tip din po doon sa iba, lalo na pag yung mga summer days, kasi mainit yung panahon, huwag niyo po bubuhusan yung alagang baboy kasi may iba nata-thermal shock. Dahil sa tubig, inaalam nila kung anong cause, bakit namatay o nang binigyan ng alaga. Sila po mismo kasi baka nainitan, binuhusan yung baboy nila ng tubig. Kung baso yun, di nag-crack na, no? Buti na lang, di baso. Teka muna, meron tayo laging pinapayo do sa ating mga kababayan na, lalo na mga Atobi users na rin, na halimbawa tayo nag-alaga, pare-pareho, pinagtigi-tigisahan natin yung magkakapatid na biik. Tapos iba-iba ang naging resulta sa palaki. Because of course, the tubig matters. Yes. Diba? Minsan, pare-para naman tayo ng feeds, pare-para tayo ng dami ng papakain. Completely, magkakaiba lang tayo sa tubig. Yes. So, yun, tatandaan ninyo na binibigay po ng tip ng ating grupo, Team Atobi, na sa tubig minsan nagkakatalo. No? Dapat alam ninyo na kung ano yung klase ng tubig na binibigay nyo, mataas ang minerals pala dito, doon hindi, huwag kayo magtaka. Okay? Meron pa tayong isa pa na problema natin na dapat ayusin. Ayan, magpatupad ng maayos na farm management or pangangasiwa sa babuyan. Ayan, isa-isa natin yan. Una, Ayun, maayos na ventilation or tagusan ng hangin sa kulungan. Yun. Importante yan. Lalo na nga sinasabi natin na laging mainit ang katawan ng baboy. Lalo na ngayon, magsa-summer, di ba? After nito, summer. So, madaling may stress ang mga baboy pag masyadong mainit ang ating temperatura. Matatamlay sila. Kaya pwede magkasakit sila. Naku, malulugit tayo Pero yan. pwede naman natin yung malesen kung maganda yung ating kulungan na pinagawa. Kapag ang sinasabing, tagusan yung hangin. And of course, pero ma'am, paano isingin ko lang yung mga, syempre, yung mga backyard, yung mga may pangkapital na full-scale farm talaga. Paano po yung mga backyard farmers natin? Anong ma-advise natin kung ang kulungan nila nasa may likod bahay o nasa gilid ng kanilang bahay? Iyon, hanggang maaari, so ile-level natin yung kulungan. Hindi naman masyadong ganung mababa yung, lalo na yung ang bubong ngayon, uso talaga lahat matataas na. Oo. Tapos medyo, kung maganda yung ating likod, huwag yung aasin yung mga puno kasi nakakatulong yan doon sa pagtagos ng mga hangin. And then, lalagyan din natin sila, yun, kung ganon, yun na. Pero importante yung proper ventilation. Kahit naman sa ating tao importante yung proper ventilation na nakakalanghap tayo sa sariwa. Kahit paano sariwang hangin. So yung katulad sinabi ni Mayora, ni Miss Ana, na kung may mga puno sa likod, mas preferred dun natin. Tsaka yung isa pa nating binabanggit, farm management kasi ito, no? Yung isa, stocking density. Mahalaga po yan para ma-maintain natin yung magandang kalusugan ng baboy. Why? Proper spacing. Kasi umiinit yung ilalim yan, ma'am. Sa ilalim ng ating mga alaga. So, irritating nga sa ating alaga. So, may stress yun. Yes. Ilan ba ang stocking density dapat? Ilan ba ang sukat na dapat ilaan sa bawat baboy para maiwasan ang pagkakasakit? Dati po is 1 square meter lang Ngayon, mas maganda. 1.5. Para may allowance tayo ng konti. Correct. Mas madali nyo makita yung mga may sakit doon. Kasi yung topic natin nung nakaraan, yung nagkaka-cholera o kaya swine flu, na yung may mga rashes. So, madali nyo po madidetect pagka may konting space. Okay, next. Walang wallow at hanggat maaari ay tuyo palagi ang sahig na hinihigaan ng baboy. Yan. Para maiwasan ang pagkakasakit. Kasi madalas, diyan nagkakaroon ng mga ubo-ubo. At saka prone sa mga bakterya pag masyadong laging basa yung ating chlorine. Kasi higa sila, no? Papasukin ng bakterya talaga. Maganda rin yung ibang ginagawa ng mga kasama natin sa nag-aalaga ng baboy. Gumagamit din sila ng rice hull o ipa. Para iwas, hindi na nga naliligo yung iba pagka pinapanood natin. Ayan nga, walang walo, mas maganda. No? And then, hindi rin nakakapasok dapat sa kulungan yung mga alaga nating aso, manok, halo-halo na sila doon, nagsasalo-salo sa pagkain, pusa, iba pa. Siyempre, may mga daga din. Kasi carrier sila ng sakit. Lalo na daw yung aso. Saka yung pusa. Daga. So, lahat na, no? Parang may lalo na, pero yung pusa. Mas maano kasi yung daga? Kasi yung daga, di ba, minsan dumudumi sa inuman, yung mga pagkain. Yung mga waste, tsaka yung ano ng daga.
Diyan nakukuha yung lepto. Oo. Kaya po kayo, kung ang inyong kulungan, i-assess nyo itong aming mga binabanggit sa inyo, meron pong kayong mga alagang hayop na nalabas-pasok doon, bisita, kaibigan. Natutuwa pa tayo minsan, katabing natutulog. Pero ang problema, baka ho sila ang nakakapagdala ng sakit sa ating alaga. Importante pa rin yung cleanliness talaga. Yun nga. So, ano yung mga risk factors involved pagka medyo pabaya tayo sa cleanliness ng area? Yung losses natin, just in case magkasakit, so added ko sa paggamot. Kung magagamot po pa, kung hindi kinaya ng gamot nyo o antibiotic yung sakit ng ating alaga. So, losses nyo sa biik, losses nyo sa pakain, time and effort. Oo. Yun yung masakit doon. Tama binanggit mo, dapat malinis ang kapaligiran. Tapos, syempre, may maayos tayong tapunan ng dumi ng baboy. Saan mo ba nilalagay? Kung may palay ka, pwede. Pag naka-technology ka. Ayun. Iba pa po, ina-advise natin kung kaya nila segregate yung waste ng water tsaka yung solid, yung feces, yung dumi. Kung kaya nila segregate yun, ang ina-advise namin, kasi po yung iba po natin nag-aalaga ng mga palay, mais, gumagamit pa po ng urea para pagpataas o pagpadahon. So, yun nga po, yung urine, tapos o kahit yung pinagbanlawan man lang ng ating kulungan, pwede nyo pong i-delete nila ng i-delete. At least yun, sa gulayan, yung waste, yung trash into cash na tinutulungan natin. So, na-maximize nila yun. So, nakakatipid sila sa konting pataba. Tapos yung, yung solid feces naman, o yung dumi, ang ina-advise namin iba, kung kaya yung idiretso, pwede idiretso. Pero yung iba, ginagawa namin binibilad. Papatuyuin nyo ng konti para mas sumingaw lang ng konti. Tapos ginagawa namin nilalagay po namin sa mga lumang medyas na mahaba. Okay. Tapos nilalagay namin sa tabi ng mga halaman, kalamansi, kamatis, yan. Tapos, parang slow release ng manure tea. Slow release ng nutrients coming from the manure. Yan. Tsaka diba yung mga ibang users na mga nagtatanong kasi bakit nilalangaw kaya yung babuyan nila. Kasi yun nga, pwedeng check din natin kung baka mamaya nababasa yung dumi. So bakit nagtataka sila, bakit ang langaw naman maapektuhan yung mga alaga ko, mga ganun-ganun. Correct. Nagiging careless din yung mga insects na to, mga sakit-sakit. Kung yung tao nga, pag di naligo, nilalangaw So, pinag-usapan natin dito mga sistema na dapat natin gawin para makaiwas na magkasakit ang ating alagang hayop. Yes. And of course, ayan. Yun, malinis ang kapaligiran. Tapos yun, may maayos na tapunan, imbakan ng dumi ng baboy, tiyak ng tama ang sistema ng pag-iimbak ng sako-sakong feeds. Yes, Yan, mahalaga yan. Regarding sa storage, ma'am. So, kasi nga yung iba, porkit may dumating na feeds, nandyan na. Pero kung di pa proper, kung kaya nyo po maglagay ng sapin, kahit naman po yung mga nagbebenta po ng mga feeds ng sa mga yung mga poultry supply, agri supplies, makikita nyo po hindi diretsong pinapatong nila yung sako ng feeds nila sa lupa o sa simento. Yung iba may kaya, gumagamit ng paleta, yung ibang malinis naman yung lugar, enclosed din, naglalagay muna ng karton bago ilagay doon. Kasi nandiyan yung mga pest, yung mga langgam. pwede din yung mga crates, lahat yan. Basta hindi nakadikit sa semento. Ano or pa? sa pader. Hindi nakadikit sa pader. Tapos kung yung storage room natin, dapat maayos yung bubong. Kasi ngayon nag-uulan, kailangan walang leak kasi hindi natin alam, natutuluan na pala yung feeds. Pag natuluan yan, tapos biglang uminit, magkakaroon ng molds yung feeds natin. Hindi natin ang kasi minsan yung caretaker. So magkakasakit. Syempre, yung hindi alam ng caretaker, may amag na pala yung pinakain na feeds. So doon nagmumula. Dadamay din yung ibang stock nun, ma'am, kasi nakikiri yung Minsan, hindi naiisip ng iba nating mga kababayan yun. Kaya binibigyan namin ng emphasis isa-isa. Yun, lalo na ito, sasabihin nyo, ba't namatay na lang bigla yung alaga naming hayop? Hindi nyo pala nakita, may amag. May amag na pala yung feeds. Mahalaga po yun. Dapat yung sinusubaybayan talaga. Pwede huwag sila mag-overstock din. Kasi meron tayo... Ilan ba dapat? For example, 40 to 45. Usually, lahat ng feeds naman po, mga ganan lang ang tinatagal. Depende yung iba, yung medyo tumatagal. Siyempre, may iba namang mga preservative yung sa... Madagdag ko lang din yung sa pag-iimbak, dapat yung first in, first out din siya. Mahalaga po yun. Kasi baka mali yung maibigay, yung luma yung maibigay, may amag na rin pala siya. Ako may question, di ba minsan nakita natin sa tindahan,
mga sako-sako nakabukas, di ba? Oo. Feeds. Ngayon, bibili ako minsan. So, nakabukas siya. May epekto ba yung nagbo-volatilize ba ang sustansya doon? Opo, malaking effect no, lalo na kung mainit na sisinagan Oo, ng araw. oo. Madali mag-volatilize yung mga So, yung vitamins, nabili ko, mineral noon. most probably, wala ng sustansya. Meron pa naman yun, pero kulang na. Kulang na. Oo. Doon nakakatulong yung ating NBN. Ayun. To fill up the deficiency. Tapos, yes. check yung mga, yun, katulad nga sinabi nyo, yung mga bumibili ng per kilo lang, mapapansin nyo po, pansinin nyo pala. Kasi iba, kasi may experience kaming ganito ginanong ko yung feeds, insect yung lumabas. Yes. Yun yung, Nasa loob. Bukbok. May bukbok sa Oo. loob. Tapos Tsaka kung yung may- makikita nyo yung may sapot-sapot, Yun, tinan mo yun, kunin mo yun ng ganun, may uod yun. May uod na yun. Yung mga bumubuo Kung na. maging conscious po tayo sa bubo. pagbili natin ng mga ating pagkain. Oo. Kasi kaya nga natin pinapakain ng magandang klase ng Oo. feeds para Lumusog. lumusog tsaka gumanda yung Ano quality. nangyayari? Nagkakasakit. Ayun. Oo. So, checkin nyo rin po. Hindi naman po masama gumanon. Oo. Biglang nakatingin nyo nagbebenta. And of course, gawin nating maintenance ang technology Yan. na regular na inihahalo sa feeds ng baboy. Nakakatulong po ito. Yes, opo. In fact, ma'am, yung naka-technology, naka-Atobi Wonder Powder natin mga alaga, mapapansin nyo, hindi nilalangaw halos yung ating mga dumi. Oo. At the same time, yung secretion ng mga yung pakiramdam ng ating alaga, hindi mabaho. Pati laway So, may mga experiences yung isa, kakabirang, sige nga, punasan mo yung laway, pag amuyin mo nga, umuna rin Wala. katuwaan, kadiri. Pero amuyin niya, wala pong amoy. Talaga? Oo. Okay, so, pinag-uusapan natin ang kalusugan, mga kaibigan, para tayo kumita, yung mga alaga nating hayop maging malusog. Pero ang tanong, siya nga pala, ano bang ibig sabihin ng magandang kalusugan? Sa inyo, first, opinion lang, views, personal views. Ang magandang kalusugan sa akin, yung maayos na nutrisyon, walang sakit, at saka yung... Teka lang. Okay lang. Yung maayos na kalusugan, yung hindi nagkakasakit yung ating mga alaga, at saka masaya tingnan. Masaya. O, sige, si Rachel. Ayun, masigla yung pangangatawan, tapos Masigla yung pangangatawan. Ayun, masigla ang kondisyon. Ayun pala. Kumbaga nagsasayaw siya, naglulundag. Ayan. walang stress. Yan. Ayan, ganon. Eto muna. Bigyan na natin yung... Yan. Yan. Eto po, mga katulong sa inyo para maisip nyo kung magandang kalusugan ng inyong alaga. Ano ang ibig sabihin ng magandang kalusugan? Magandang kalusugan ng baboy ay nangangahulugan sa simpleng paliwanag na meron itong matibay na resistensya o mataas na immune system na hindi basta-basta naaapektuhan ng sakit. Pero kapag baboy ang pinag-uusapan, higit pa sa mataas na immune system ang sakop ng salitang magandang kalusugan. Saklaw din dito ang kalagayan ng kanyang pisikal na katawan at psychological well-beings na magpapatunay ng kanyang ibayong kapasidad, performance, at magandang resulta ng produksyon. Healthy Fix means safe pork. Wow! Galing naman ni Miss. Dagdag ko lang doon sa, ano bang, pag sinasabi na, ano yung magandang kalusugan sa ating alaga? Siyempre, kung Ay, siya nga pala, hindi natin natanong. Kasi na, may Kanina, nag-volunteer na. Hindi, kumbaga, ito yun. Ang sabi ng lolo ko. Hindi, siyempre, kung ako yung nag-aalaga at ako yung nagbebenta, pagka maganda ang kalusugan, 100% ng in-invest ko, bumalik sa akin, may kita pa. Maganda kalusugan. Sinapol mo lahat eh. Kaya lang, hindi ako nagsalita. Hindi, pero totoo yun. Siyempre, yung sinasabi nga natin, anong magandang kita kung maganda ang kalusugan, paano? Siyempre, kung lahat yan, inaayos natin paggagawa, nakafocus tayo sa ating alaga, on the time na pag-harvest mo, kayo rin naman po ang aani niya. So, sa iyo, kayo yes. magkikita. Ayun. Thank you. Okay. Vice Mayor. Vice. So, kumbaga, tignan mo yung baboy mo, yung physical na kaanyo yan, yung kilos niya, plus yung performance niya, Oo. kung siya ay patiner, kung mapal ba ang laman niya, gumalito ba, maganda ba ang karne niya, kung siya naman ay inahin, yung performance niya, reproduction, yung production niya. So, doon natin nakita, tigit sa lahat ang bottom line, safe ang
meat niya. Yun, ligtas na makakain na ng tao. Oo. Kumbaga, Talaga mga maganda walang basura. antibiotic residue. Residues. Yun. Oo. Yun yung makakain ng mga netizen natin is hindi sila mangangambala na baka may antibiotic to, kapag kumain ako nito magkasakit, high blood, ganyan. Yun po. Kahit pa gamitan natin ng antibiotic dahil sa kailangan, ano ho, at yan ay pinayo ng ating mahusay na mga vet, yung mga latak na hindi makakabuti naman, na natitira kadalasan sa cells, yun ang inilalabas. Yes. Di ba? Ma'am, yung iba kasi sasabay doon sa mga urine, sa feces nila. Yung iba po kasi hindi na tatanggal, yun po yung magandang effect ng ating technology, may detox star. So talagang nilalabas yung mga necessary antibiotics. Okay. So, huhustuhin na po ng Team Mato B ang pag-alalay sa inyo. Bibigyan namin po kayo ng counting tips. Yung iba siguro ginagawa nyo na to, pero yung iba para sa kabutihan ng mga baguhan, paano ba natin imo-monitor? Talagang masusubaybayan natin at ano mga gagawin natin para maobserbahan natin na going healthy yung ating inaalagaan. Kasi ang problema lang dito kung hindi ka makapag-monitor eh. Yun lang. Pero ito po ang gagawin natin. So, yun. Ano ang dapat gawin para regular na ma-monitor o masubaybayan kung meron kang alaga na may sakit o magkakasakit? Pumasok ng dahan-dahan sa kulungan o sa malayo, obserbahan. Kasi sa malayo, minsan, merong mga window na glass na hindi mo kasi pwedeng lapitan para makita mo yung normal na lakad niya. Yan. Huwag kang lalapit. O kaya kung hindi naman masyadong aligaga yung alaga mo, pwede, dahan-dahan ka lang, parang hindi mo sila pupuntahan. Ganun daw. So, anong gagawin susunod? Pag nadong ka na, nakita mo na. So, yun. Ikalat ang paningin sa mga alagang baboy. Huwag lapitan. Kung merong, una, nakahiga lang parati, or pilay, or may diferensya sa paglakad. Yun ang isa sa obserbahan natin. Yes. Oo, kasi baka minsan pipilay-pilay pala. Or iika-ika, baka may sugat na pala yung paa, hindi yung paalam. Yun, isa yun. Pangalawa, Pangalawa, magkakasama o nagdidikit-dikit ang ilang baboy. pag daw pala ganun, grupo-grupo, Nilalamig yan. maring may diferensya. Kita mo sa African swine, nagpapatong-patong pa sila eh. Tapos may konting panginginig. Pero ang cute nila pagka ganun. Alam mo, sa aso, nakukuyutan ako. Pero pag sa baboy, sigurado. Pag gano'n na na-obserbahan nyo, medyo maging tandaan nyo na. Tandaan nyo na yung mga baboy na yon. Kasi hindi normal yun sa baboy. Hindi normal. Pag yung nakita nyo, hindi sila close. Kailangan na talaga liitan sa share ng init na katawan. Talaga si close. Sige. Next is, madalas na umiinom ng tubig or hindi gaanong umiinom ng tubig. So, yun yung madalang lumapit sa waterer. Inoobserbahan din pala yun. Yes. Sa ibang bansa kasi, pag yung isa, laging tayo ng tayo, punta ng punta sa tubig, tatandaan mo yun. May diferensya yun. Hindi na normal. Baka dehydrated na siya. Kaya siya punta na punta. Yun namang hindi nagpupunta, tingnan mo rin, baka matamlay, hindi makatayo. Oo, yun. Kasi kaya hindi nakakainom. So, lahat ng yan, babantayan ninyo. Yes, madalas kumakain or madalang na magpunta sa pakainan. Yan. Masiba daw pag madalas. Teka, pag madalas kumakain Kumakain or madalang na magpunta sa pakainan. Madalang, malamang may iba kami nararamdaman. may nararamdaman na siya. Di ba sinasabi nila? Iba pakiramdam. May bulati yun. Hindi siya nabubusog. Pero yun nga yung madalas sa water, sa drinker, sa pagkain, pan, sa kainan nila. Yung madalas tsaka hindi madalas, paki-obserbahan niyo po. Meron yung Obserbahan problema. niyo yung talagang, kasi mapapansin nyo naman sa growth eh. Pag hindi madalas kumain yan, kung kaya nyo pong, kung meron po kayo ibang space na pang-quarantine, ihiwalay nyo na po siya doon sa general population, doon sa isang grupo, para matutukan nyo po yung pagkain sa kanya. Kasi baka mamaya binubuli eh. Oo. And then, kailangan din na tignan mo kung kakaiba ang paghinga. Ayan. Kasi may iba hingalin. Oo. In fact, maraming kailangan i-monitor dyan. Isa pa yung, pag napansin nyo, medyo manilaw. Madilaw? Madilaw. Alin ang madilaw? Yung katawan? Yung katawan ng ating alagang biik. May hepa yun. Baka naman galing abroad. Kasi yung pag madilaw, baka mamaya kinukulang din sa tubig. May tama yung mga kidneys nila. Pati pala, baboy, pwedeng manilaw kapag may tama sa kidney. Yun. Sa hepa. Alright, Yung good. rashes, yan. Rashes, of course. Oo.
So, lahat yun titignan mo. At panghuli siguro na isa sa major na dapat obserbahan, Isabay na damahin ang ventilasyon sa kulungan. Kailangan ay labas-masok ang hangin at hindi tumatagos ang init, sikat ng araw sa kisame, bubong ng kulungan. Ayan. So, yan ay dapat nating tignan. At saka yung binabanggit natin kanina tungkol sa pakain at painuman, ito po ay, let us give due credit sa photo na ito, Port Information Gateway. Thank you, Port po. Information Gateway. Galing, no? Parang mga uod lang sila. Pero bago yan. Okay. Ipaliwanag natin yung nasa kaliwa. Yan. Yan ay painuman yan. Okay. Blue. Oo. So, nakikita nyo, pag ganyan ang sistema sa painuman, mali yung inyong waterer. Okay. Why? Sige, sabihin nyo kung bakit. Obserbahan nyo, kunyari kayo yung may alaga. Crowded. Okay? So, anong dapat solusyon dyan? Kung pwedeng ikalat nila, ma'am, yung kanilang waterer dyan. Dapat dagdagan. Oo, dagdagan. Para kasi nag-aagawan dyan. Saka, Agawan eh. napansin ko dyan, ma'am, yung waterer tapos yung kainan, medyo magkatapat. Pag napansin niyo po, ang baboy, matalino kasi yan. Oo. Kung saan sila kumakain, saan sila uminom, hindi sila dudumi doon. Oo. Sa opposite side. Oo. So, syempre, kung nasa opposite side, dapat yung kanal o yung drainage nyo, nandun sa side nung kung saan dumudumi at umiihi. So, pwede po sana sa yung yan, tapos yung sa feeding pan natin, yung overcrowded. Yung nasa kanan, pakainan. Nag-aagawan. Oo. Kung sa pilay yan. Mali yan kasi may mga bully. Minsan busog na, ayaw pa umalis. O kaya pala napansin ko, yung naandun sa may waterer, lumiit na kasi hindi siya nakakasiksik eh. Di ba, ang tit niya? Hindi, ma'am, pwede naman matalino lang. O, doon muna kayo, dito ako. O, pag kayo nasa kabila, sa kabila naman ako. Eh kaso pagdating niya daw, wala nang pagkain. Oo. O, di ba? Nagkakaroon ng bansot eh. Oh, yan. Oo, yun. Oo, Kaya yan. nagkakaroon ng bansot, tama yun. So, kapag hindi siya gano'n nakakain, manghihina siya, at naubos ang pagkain, hindi na siya Wala kikibo. na, oo, lalo na kasi yung mga caterer, yung mga caterer. May bago, may nagtapak-liter pa. Siyempre, yung mga caterer, naglalagay, di ba? Nagtitimpla yan. Nagtitimpla yan, di ba? O yun. Masyado kayong seryoso. Ayun naman. Yung caretaker, hindi na yan pupunta, di ba? Hindi na yan pupunta pag nakapaglagay yan, hindi na sila babalik, di ba? Kaya may bansot, hindi nyo nababantayan, naubos na pala yung pagkain, may mga bully, hindi nakakain. Dapat daw ang rule dyan, sabi po ng iba, pag naglagay ka ng pakainan, kung ilan sila, dapat sabay-sabay na nakakain. So, yun, observe nyo po yun. So, pag Dapat magpe-pray pa rin sila para pray. Para sabay-sabay simula nila. May isa pa yung ano, ma'am, eh. Para pantay-pantay ang laki. Pero may, kung pwede nyo po lagyan ng harang, na yung, Yes. o kaya kabilya, yung Yes. feeders nila, kasi may iba pong bullying baboy, natutulog sa kainan mismo. Oo. So, Oo nga, salbahe. Oo, grabe no. Hindi. Nangyayari ho yan. Nahigaan na yung pagkain tapos kalat doon kaagad sa damit. Yes. So, Sa damit? Sa damit. Naglalagay ng damit yan eh. Sa damit yun. Ano ba? Si Miss Piggy. ilan na yun? Dalawa na? Dalawa na yun. Nahawa ko sa'yo. Hindi pa lamig ngayon. December 1 na ngayon. Merry Christmas po. Malamig na. Kaya may mga baboy natin pwede nating damitan. Kasi malamig. Well, pero kung pwede nyo nga lagyan ng harang yung mga Talas divisions. ng tenga mo, ha? Alam mo, nung inaantok ako, pag sa radyo din ay inaantok Oo. minsan, kung ano na sinasabi ko. Hindi na ako inaantok. Anyway, Kung kaya nyo po lagyan ng separations yung mga feeders at drinkers nila para lahat nakakakain, depende po sa dami ng alaga, sana ganoon din po karami yung division. okay. Damit yun. Oo nga. Kasi Ben. Okay. Ano ang gagawin natin? Kapag meron na kayo na natukoy, nako, ito, mukhang matamlay ito. Ito, pilay-pilay. Ito, mukhang probably may sakit to. Ano ang gagawin natin? Ano ho? Ito pong ilang tips para sa inyo, hatid ng Team A to B. Yes, una dyan, maglagay ng tanda kung alin sa alaga ang may sakit by spray or tag. Di ba meron siya? Ano ba yung ini-spray na yon? Yung dye. Yung Dye. Dye? Violet yun. Violet. Talaga meron yung para doon sa baboy. Kasi wag lang basta tayo maglalagay ng pentel pen. Oo. Kasi nakaka-irritate yun sa mga baboy, lalo sa skin nila. Chemical yun May no? chemical yun, Oo. oo. Pero lalagyan mo ng tanda. Yun ang unang-una ho doon. Pangalawa,
Ayun. Pag-aralan o obserbahan mabuti ang baboy na ito at ang kapaligiran. Oo. Anong ibig sabihin nun? Ito po ang sa akin na opinion. Ibig sabihin, pag nakita mo na siya, mag-isip ka. Ano kaya ang pwedeng nakasugat dito? Tingnan mo yung kulungan mo. Baka may mga nakausli dyan. Ano kaya ang pwedeng dahilan? Kaya ganyan siya. Baka mainit or nababasa siya. Lahat titignan nyo yung posibleng dahilan para makita nyo yung dapat ayusin. Ano pa? Isipin kung ano ang posibleng dinaramdam ng hayop. May clue kayo dyan tiyak. Oo. For Diba? example, nakita nyo naman nagdudumi. Anong kailangan nyo gawin? For example, nabigla yung yung transition ng food. O kaya, O di ayusin mo yun pag ganun. Oo. Dahan-dahan, adjust nyo yung food inputs nyo. Tapos yung sa kulungan naman, pag napapansin yung iba kasi man gusto malinis yung kanilang kulungan. Problema yung finishing ng flooring. Medyo smooth. Pero baka smooth. mamaya nadudulas-dulas. Ang biig po, malaro po yan ha. Mahilig maglaro talaga. Kung madudulas at mabalian. Kaya nga, minsan pa naghagis ka ng bola doon para ka nakakita nung nasa... tumatakbo naghahablan din sila. Parang may basketball. Umuubo. Umuubo talaga yung baboy. Akala mo. Minsan umuubo yan or nahirinan. Pero iyaano mo yan, monitor mo after kung lagi siyang umubo na by sabi nila mga 15 seconds. Yan. Interval. Iba na Ubo yun. pa rin. May sakit na yun. Pero kung iba yung pagka-ubo, yung may tono, baka kumakanta yun. Ganon. Pero sinasalat din ang ating alagang baboy kung mainit. Ito na nga. During the time na pinagpaliguan kung gusto mo. Yes. So, ano nga yung susunod dyan? Yung sinasabi nyong init. Ayan. So, kunin ang rectal temperature. Normal temperature ay 38.6 degrees Celsius to 39.5 degrees Celsius. May lagnat na yan. Pero normal sa kanila yan. Pero tumaas dyan sa 39.5 to nag-41, sigurado may lagnat. May lagnat na. Tapos meron din palang panukat sa respiratory, yung paghinga. 25 to 30 per minute. Kumbaga sa atin yung pulso. Sa atin 70, over ka 70, iba na eh. Pero ito, 25 to 30 per minute. Okay? Pero just in case, nababahala kayo, anong gagawin? Kung nababahala ay tumawag ng vet, huwag ahente ng feeds upang masuri ng tama ang kalagayan ng hayop. Kung kinakailangan ay ihiwalay agad ng kulungan ang may sakit na hayop para matutukan ang pag-aalaga. Comment. Effective yun, ma'am. Lalo na pag kaysa makahawa ng ibang ating alaga, so itabi nyo na. Kung kaya nyo naman itabi ng kulungan, itabi nyo na. Tapos kung hindi siya nakakain due to overcrowded, so pwede nyo siya iwalay, bigyan yung sariling pagkain, makakahabol at makakahabol. Pero halimbawa, medyo malayong vet, hindi natin kaagad matawagan. Ano yung first aid na gagawin natin? Ang first aid na advice po natin sa ating mga nag-aalaga, tsaka yung gusto pa rin palang po mag-alaga, try nyo po yung ganitong senaryo. 2 kutsaritang atobi, 2 kutsarang tubig, i-dilute nyo po, so haluin. I-siringgilyan nyo po, lagay nyo sa syringe, tapos manual nyo pong i-inject sa bibig ng ating alaga. Force feed. Every 4 hours, kung kaya nyo every 2 hours, mas maganda para makahabol ng energy. Tapos, hindi po doon natatapos. Kung ayaw pa rin kumain o ayaw uminom ng tubig, i-manual feeding nyo po. Kailangan ng dagdag nutrition para makarecover po ang ating mga alaga. Hanggat sa time na dumating ang ating mga provincial or municipal vet para ma-assist kayo. Ayan, nakikita nyo sa screen yung sinabi ni Sir Dave. At of course, sa aming opinion, para mas mabilis na makarecover yung baboy. Ayan. Yung good nursing, mabuting pag-aalaga, good nutrition, masustansyang pagkain, medisina at atopy technology na nakakatulong para mas mabilis na at natumalab ang gamot na ipinayo ng mga vet. Ang atopy technology ay nagtatrabaho sa cells ng hayop para anumang sustansya at medisina na pumasok sa cells ay mapakinabangan agad ng katawan ng hayop. Yun. Maganda kasi Importante. doon, ma'am, ang bilis ng reaction sa ganung sistema na tinuturo natin sa kanila. Nakikita mismo ng nag-aalaga at pati may-ari ng farm na, uy, ano nangyari? Bakit tumayo? Ano nangyari? Ba't tumigil? Tsaka, mapapansin nyo sa mata pala ng ating alaga. Pag medyo mapungay-pungayan, yung parang nanghinang-hinana, hinihingal, nanginginig, naaagapan pa naman po. Pero kailangan extra attention talaga. Yan, So, tama ibigay yun. Kung ayaw nyo malugli, Oo naman. nyo lahat. Extra care. Oo. Eto, may papaliwanag tayo dito ng bahagya. Ano po?
ito po, assessment ninyo. Tandaan ninyo, pwede nyong pag-ukulan kahit marami pa ang baboy nyo. Tip to ng mga expert. Ang isang baboy, paglaanan mo ng 1 to 3 seconds na pagtingin. Para makita mo agad, dapat sanayin nyo yung mata nyo, 1 to 3 seconds lang. Mula sa nguso, papataas. Ayan, nakita nyo sa picture. No? Hanggang din, sa nguso, mata, tenga, titignan nyo yan, batok, ibabaw. Yan, hanggang sa puwitan. Tapos pababa, hanggang sa ilalim ng katawan, tiyan, at pabalik sa bibig. Yan po, titignan nyo, mabilis yan. Para makita nyo kung meron siyang skin disease, meron siyang mapulang mata, nagmumutaba, meron ba siyang rectal problem na nakausli ang mga, di ba, meron mga tatlo yan nakausli ang vagina, ang rectum, tsaka yung sa uterus, meron din ganon. So, yan po ay tips namin sa inyo. Ito pa yung iba pang tips. Ayun. Tips ay kapag pumasok ka sa kulungan at meron sa kanila na hindi nag-obserba sa'yo, may problema yun. Oo. Ipaliwanag natin yan. Attentive pala sila, ma'am. Pag pumasok, titingin ka agad. Kasi normally daw, pagpasok mo sa kulungan, nakita niyo, di ba yung kinuwento ko nakakatuwa na pinalo pa yung puwit ng walis? Kasi normally, gaganon lahat sila. Ayan, nakita niyo ako. Pero, nag-a-adjust sila. Titignan nila kung ano ang gagawin nung pumasok. So, uurong-urong yan. Urong-urong yan. Titignan niya kung may dalang pagkain o ano bang gagawin. Pero yung daw may sakit, may tama. Wala, no pansin ka. NR, no, ma'am? Hindi ka lilimunin. Kasi may dinaramdam siyang kasalukuyan sa katawan, nakayuko pa yan, lalakad yan malayo. Hindi ka titignan yan. So, hindi siya interesado sa'yo, yun may sakit yun. Isa pa, ano pa yung isa pa natin dito? Pangalawa, ang mga kagat sa buntot at tenga ayon sa pag-aaral ay sanhi ng iritasyon dahil sa pagsisiksikan sa kulungan at hindi magandang ventilasyon. So yun, so pag may nakikita kayo mga namumula-mula sa tenga, sa buntot, kasi mga malaro nga minsan yung mga yan, kinakagat. Kaya yung ibang... Lalo na gumaganong-ganon yung buntot. Kaya ibang farmers, ginugupit pa yung buntot eh. Pa lang sila biik. Tapos, pero ang ina-advise lang namin doon, kahit yung kagat ng lamok na akala nyo rashes, yung ginagawa lang po namin dyan, at saka yung tinuturo rin po namin sa iba nating kasama, kahit isang kutsaritang atobi, tapos sa baso, yung alam yung sprayer ng Pampardor, hand sprayer. Bigyan mo 1 to 2 days, tapos tuyo na yun, tapos wala pang markings. So pag walang markings, kasi ibang biyahero, medyo maselan. Putrat, di ba? Putrat, technology, water. Saglit lang, di ba? Proven na proven yan. Yes. Mabilis naman po, basta bibigyan na talaga natin. So, bigyan natin sila ng payo mga kaibigan para lalong mapanatili ang kalusugan at maiwasan ang pagkalugi. Kasi kapag namatay yan, nagkasakit yan, talagang problema, gastos pa. Yep. Miss Nutritionist, Miss Ana, Yes. anong may papayo mo po sa kanila para maiwasan talaga magkasakit? Teka, nasagutan kami ni Miss Ming eh. Okay lang yun. Oo. Okay, payo. Ibalik natin. Wala ako eh. Pero hindi nga ma'am, sa nutrition, as a nutritionist, Nutritionist. ano pa pong mga kailangang obserbahan sa loob ng 3 seconds, katulad ng diniscuss natin ngayon, anong kailangan nating, sa hindi namin nasabi baka Yes. gayahin mo eh. Teka lang, Anong kailangang isip ako. obserbahan para Pag yan, nutrition, mabigyan syempre pag attention? hindi ka pag hindi nakain yung baboy, 'di ba? Saka umiinom. Yun. And then dapat yung sinasabi ko na nga lagi, na huwag tayo magtitipid dun sa ating mga alaga. So bigyan na talaga natin sila ng proper nutrition, balansyadong pagkain. And syempre wag nating kakalimutan yung ating technology. Kasi malaking bagay yan eh. So, yung sinasabi natin yung nagbo-volatile yung pagkain, so yung mga feeds, yun doon nakakatulong yung ating technology. Kung hindi man niya ma-utilize ng ayos yun, dagdagan natin ng technology plus yung NBM, kahit liitan na nutrition na nutrient, makukuha ng isang ating alagang hayop. Kasi ngayon nagtitipid na. Kadalasan may dumadalaw pa rito. Talagang nagbabawas sila ng dami ng commercial feeds. Oo. Hindi naman po natin maiwasan sa side ng mga nag-aalaga, tapos medyo nagtitipid. Hindi po natin maiwasan yung magtipid sila. Pero kung magtitipid po kayo, make sure na maganda pa rin yung quality ng ating pag-aalaga, yung quality ng binibenta nating baboy. Kaya po natin yung sa 1:5 hog budget feeds natin. Oo, natumbok mo. Malaking tulong kasi ito sa ating mga lalo sa fatteners. Actually kahit anong boar
inahin, piglets, fatteners, malaking tulong po ito sa pagtitipid. Hindi napapabayaan yung nutrition, kumikita pa rin yung local farmers para continue yung business, pero hindi naman natin sinasabing tigil na gumamit ng commercial feeds. Gumamit pa rin kayo po niyan. May mga formulations po kami pwedeng ituro sa inyo. In fact, makikita nyo ito sa website natin. Visit us on www.atovianimalg2.com. Click nyo po yung icon ng 1:5 hog budget feeds. May mga formulations po dyan kung paano nyo sinasama ang commercial feeds, tapos yung 1:5 hog budget feeds. O kung meron kayong available resources, yung darak, mais, sapal ng soya, pwede nyo po gamitin yan. In fact, kung gusto nyo rin gumamit ng kaning baboy, treat na lang yung kaning baboy, haluan nyo rin po ng 1:5, mapaparami nyo pa po yan, tapos gamitan natin Atovi, tsaka yung nano base mix. Kumpleto lang po natin yung nutritional requirement ng ating alaga. Magaganda pa rin po, kita nyo kahit nagtitipid tayo. Ayun. Tapos given yung magandang nutrition, yun nga, parang ma-make sure natin na nasa tamang timbang sila. Kasi syempre, pag payat or mababa yung timbang ng ating sorry, nagdadalaga. Okay. Ayun. So, kung mababa yung timbang, kawawa naman sila sa panahon ng panganganak kasi mas kukulangin sila sa energy. Tapos, maapektuhan pa yung pinagbubuntis nila. So, Kaya po, kung mag-aalaga kayo, siguraduhin nyo lang po na nababantayan yung mabuti yung paglaki ng inyong alagang mga fatteners at yung araw-araw na buhay ng inyong mga inahin. Kasi kapag nagkasakit sila, lugi negosyo, sabi nga. Wala kita. Oo. Kaya yung mga tips namin, sana po makatulong sa inyo, no, kahit kaunti. At yung mga ginagawa nyo na tama naman ang desisyon nyo, ipagpatuloy nyo lang. Or pwede rin po, i-share nyo rin po sa amin o sa ating mga piggies dyan na yung ginagawa ng sistema, baka ma-incorporate din po nila sa kanya-kanya nilang farm, makatulong din po tayo sa iba. Correct. Okay. So, ngayon, narito na po ang next segment natin. Yes. Makakatulong pa rin tayo. Narito po ang Palengke Report. Yes, good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay ibabahagi ko naman po ulit sa inyo ang ating palengke report. Yes, dako po tayo sa bigas. Regular milled rice, 39 per kilo. Premium, 46 per kilo. Dandahan lang. Paano ko malalaman kung Hindi naglaki na kasi yung may bigas? date to kaya nagmamadali. Mamaya, hintay lang. Naghihintay sila. Hindi talaga Susulat ko yan eh. Sabi maghintay lang. Kayo O, eh. sige lang. O, Sige. sige. Sa una, bigas Sige, ulit. Sa simula. Sa bigas. Huwag na kayo nahabol. Hindi ko Kasi ako yung bibili. Susulat ko yung sinasabi mo. Parang ano eh. Lagyan natin positive point. Parang expression. Energize lang, ma'am. Teka muna, may rayuma yung nagsusulat, kaya dahan. Oo. Konti-konti lang. Regular milled rice, 39 per kilo. Premium, 46 per kilo. Aha. Special, 56 per kilo. Malagkit Mindoro, 70 per kilo. Susong, 90 per kilo. Brown rice, 60 per kilo. Wala Ibig pa rin sabihin, pong pagbabago. Walang doon sa pagbabago. Okay, good. Galing. Yes, sa baboy naman tayo. Laman, 240 per kilo. Liempo, 250 per kilo. Buto-buto, 210 to 220 per kilo. Wala pa rin pong pagbabago. Baka naman, 380 per kilo. Buto-buto, 340 per kilo. So, wala pa rin. Manok, 160 per kilo. Isda naman po, tilapia, 130 per kilo. Bangos, dating 220, ngayon 200 na lang. Bumaba. Galunggong, 160. Gulay, repolyo, dating 80 pesos per kilo, ngayon 60 na lang. Yes. Patatas, 110. Carrots, 60 per kilo. Labanos, 100 per kilo. Talong, 100 per kilo, mataas pa rin po. Kamatis, 80 per kilo. Sitaw per tali, 10 piso per tali. Pechay tali, na nakatali. Teka lang. Teka, pechay na nakatali, 10 piso Hindi per naman tali. nakagapos yan. Pechay Baguio, 50 pesos per kilo. Sibuyas po, dating 180, ngayon 150 to 160. Yes! Bingo! Bawang 80, kinchay, 5 piso per tali. Yun po, so mapapansin nyo, ang sibuyas, ang bangos, yun po ang nagbaba ng konti. Sabi nga nila, bumababa na raw ang product galing sa Baguio. Kasi mamataas ang Baguio eh. Oo. Kaya bumababa, oh. Siguro nag-cheaper na. Hindi, bumaba sa hagdan. Okay, hagdan. Baba, ano pa rin Kasi yun? bago pala ng jeep, ginawa. Pero kung kaya
kaya nyo mag-alaga ng mga simpleng gulay, mga yun. Mag-alaga, magtanim. Na. Awa-awa lang yun. Kaya nyo po magtanim ng mga gulay na yung mga simple, yung mga pecha, yung mustasa. At pag nakatanim, alagaan nyo. Magtatanggol kita, nag-aalaga siya, nagtatanim mo. alagaan mo Hindi, rin pagtanim mo, hindi mo alaga, kailangan alagaan Mas maganda talaga dun sa inalagaan nating hayop, yung pinaka-manure nila, ilagay sa tanim. Yes. Yun! Marunong Ayun. na. So, kayo na magtanim para kayo na, hindi nyo na kailangan bilhin yung mga iba. Para hindi mo na kailangan ibaba sa bagyo. Oo. Tama. Kunin mo na lang. Bagay na ba ang bababa sa Oo, di ba? Oh, sige. Salamat po, Miss Cheryl. Namin sa inyo regarding Palengke. sa ating palengke report. Oo. Yes. Hindi. Dagdagan natin. Ang sardinas muling magmamahal. Yes. Oo. Ulit. Ano pa ba yung meron sinabing bumaba ang presyo eh? Hindi. gasolina. Naaprobahan na po. Fresh na fresh. Ayan, galing po yan sa... Napakinggan ko lang din po sa balita. Yung ating mahilig manigarilyo, so, alak, every year po tataas ang tax. Ano na po yung permado na po. Yan. So, Bumili na po kayo. yeah, ngayon pa, nagbayan na kayo. Bumili na kayo ng mga 10 pakete ngayon. Next year kasi, tataas na talaga. Every year yan. Dati, kasi may ilang years bago magtaas, di ba? Ngayon, aprobado na po. Every year, yung mga yan, sigarilyo, alak, tataas ang tax. Yung mga vices na po kasi yan, in fact, dito lang sa Pilipinas medyo mababa. Punta po kayo sa abroad, sa ibang lugar, within Asia na lang. Grabe po ang tax yan. Oo. 100%, 200%. So, mababawasan na yung mga may diferensya sa lungs kasi hindi naman ninigarilyo. Siya nga pala yung mga may tanong po tungkol sa 1:5 na nasa Facebook. Ang tabayanan nyo lang po at kayo naman ay tutugunan. At kasi yung 1:5 marami nagtatanong ngayon. Yan po makakatulong sa inyo para makamenos kayo. Plus at the same time, mataas ang nutrisyon. So, i-partner nyo sa inyong mga commercial feeds na mga paborito at saka hindi nyo mabitawan dahil sa yun ay may kontrata kayo. Okay lang po yan. Pwede rin sa kaning baboy. No? Kaya namin sinasabi to sa inyo, marami ho ngayon nagtatanong ng 1:5. Oo, totoo yun. Tapos din sa mga gusto magkaroon ng idea o mga testimonials or demos, pwede po kayo mag-visit sa Facebook page po. Type nyo lang po yung Atobi, tapos yung alaga nyo, baboy, manok, isda, baka, pato, itik yan. Pwede nyo po i-type lang sa YouTube, type nyo Atobi, tapos yung animal. Please visit, share and like na rin po para maikalat din po natin sa iba. Isa pa ma'am, pwede rin kayo mag-check sa ating Facebook account sa Atobi Nanotechnology. Maglagay po kayo ng comments, suggestion, or questions para kung paano namin kayo matutulungan para ma-discuss namin kayo sa inyo kung paano mag-alaga at kung kailangan nyo ng orders, pwede rin po kayo mag-inquire kung paano po mag-purchase ng ating mga products doon. Yan, okay. Ngayon po, i-announce namin uli sa inyo yung pong ating Christmas gathering na sasagawa po sa December 15. Sa December 15 po, aming pinapaalala sa inyo, pwera sa pwera itong week na to, next week na. Tama ba tayo? Yes. Next week na po yan, magpa-register na. Kasi 1 ngayon. Ay, hindi pa, isa pa. Kasi 2 weeks from now pala. 1 December pala ngayon 8 kasi sa next Saturday. Yes, sir. Sorry, correct me. Thank you. Opo. Okay. Immaculate Conception kasi December 8. Yes, oo nga. So, ito po ay magpapaalala kami sa inyo na pumunta kayo at magparehistro o magpalista muna. Marami pa nadagdag ngayon. Kaya, antabayanan nyo lang po yung petsa na yan dahil kami man ay excited na rin. Gaya ng aming excitement! Yes! Susunod! Ito na po ang ating susunod na segment. Sabi ni Lolo. Oh, Miss J, good morning. Good morning! Sasayaw naman. Yun naman! Taon-taon ay natatanggal ang kanilang sungay, pero tumutubo po ulit ito. Kapag ito ay muling tumubo, ito
ito ay nababalutan ng balahibo na tinatawag na velvet. Wow. Ang velvet ay maraming nerves at blood vessels, kaya mabilis ang pagtubo ulit ng sungay. Ang sungay nila ang ginagamit sa pakikipaglaban sa iba pang lalaking usa para lang magwagi sa puso ng babaeng usa na gusto niyang makatalik. Ganun. Wow. Ang lifespan po nito ay 15 to 20 years but dependent on species and location. Okay. Lahat ng lahi ng deer or usa ay may antlers o sungay, pero lang sa Chinese water deer. So, natatanggal pala yung sungay nila. Yes. Oo. Pero yung bata, sabi, bata pang pinuputol na yung sungay eh. Oo. Tao naman yun. Disiplina. Ang galing Ayun nga, naman. So, yung mga antlers nga ng ating mga deer o yung mga usa, tumutubo yun. Kasi yung iba, ma'am, after harvest ng deer, yung mga antlers pinapakinabangan for art purposes, decor, yung mga ganyan. Totoo yun. Ang mahal-mahal kaya nung sinasabit sa wall. Yes. Yes. Pero yung karamihan naman ng mga ito, ma'am, lalo na sa abroad, may hunting season kasi. You're only allowed to hunt or kill these deers pagka open season sila. Otherwise, hindi Yun na ba pwede yung gawin. panahon na talaga natatanggal yun? Ayun yun. May panahon talaga, ma'am, sila nagde-decide. Actually, yung local government na nagde-decide. Ang iniisip ko dyan yung pagtanggal ba, yung buo na yun? Buo Kasi na di ba siya. nakakabili tayo eh. Kami man nakabili nun yung hanggang dito eh. Talagang buo? Yes. Buo. In fact, yung iba, ma'am, pinuputo na lang yun pagka patay na nila, nahunt na nila yung deer. Yun. Tanungin natin si sabi ng lolo ko. Miss J, ano ba yung tawag dun sa babaeng usa? Yung pinaglalabanan ng mga lalaking usa para mawin nila. Nagkakasakit ang Google pa yung answers. Ang tawag doon sa babaeng usa ay do. Do? Adi. Yung ba yun yung nasa kanta? Tinapay yung lumpia. D-O-U-G-H naman yun. Iba yun, Miss. Ay, pag sa lalaki naman, anong tawag? Do. Wala po yung alagang baboy. Nagkataon ng pinili. Ayun, yung pala sagam. Nabigla. Wala yun. Kasi baboy yung pinag-uusapan natin. Di ba may tumabi? Dito sa tabi ko. Ano daw? Ano daw? Sa lalaki. Sa lalaki. Ano nga yung sa lalaki? Anong tawag doon? Tanungin ko, alam niyo. Kaya ano lang yun? Bak. Wak. Ba. Kaya nga. Bo. Akala ko boy. Tapos yun, di ba yung last week, bakit hindi pa nadedede yung baboy? Meron tayong hanging question doon nung last week, hindi na natin si Sir Aaron Arconcel. Ang sabi niya, bakit ba yung usa? Pwede bang gatasan? Malamang, pwede rin. Sa opinion. Pero sa opinion ko kasi, ang usa kasi, wala tayong nakikita na para ito ay gawing alagaan. Kasi more on sa usa, nasa forest. Kasi yung habitat nila, pag kinuha natin yan, kumbaga, isa sa mga nagiging, yung ecosystem natin, nakakatulong ang usa. Kaya, at saka napakailap ang usa. 'Di ba? Isa yun. Kaya maaring hindi pwedeng gatasan yung ating mga usa. Yung pusa, yung sa palagay ko. Ang hirap nun. Biro mo, Diba? ibubuno mo yun para lang makuhanan. Yung dalawa, ma'am, paano yun? Kasi sabi mo isa, tapos Usa. yung dalawa. Ano yung sa pangatlo? Ulit tatlo. Sige. Sige na. Ayan. Miss J. Alam mo, naghihintay yung iba nating kababayan doon sa mga minsan pinipicture mo sa sabi ng lolo ko. So, good to know na ikaw naman ay laging nagpi-feature sa amin ng ganyan dahil sa nadadagdagan yung aming kaalaman. Yes. Thank you. Pero siguro bigyan natin ng photo credit yung pinanggalingan ng picture. Pinklink.com. Thank you po. Thank you po. Yan, kasama lagi yan ni Santa Claus ngayon. Si Deer. Diba? Ano nga yung kanta niya? Deer. The Red-Nosed Reindeer. Yun. Ba't pa nga ba pula? Ba't hindi pula ang ano dyan? Ma'am, nasa North Pole pa kasi. Sa 25 pa daw dadating.
O, sige. Nag-travel pa. Miss J, thank you so Thank you, Miss much. J. Yes, thank you. Bye. Sa next week, Miss J, Pero yun nga, Kakanta na. Kakanta na nga ako eh. Bayan Oh, natin oh. si yung reindeer to. Yung deer. Oh, Bakit deer. may iba kasi iba, especially sa Mindoro. Pagka nagpupunta kami doon, talagang bumibili kami ng tapang kusa. Meron ba sa Mindoro? Yes, sa Mindoro marami. Pati tapang baboy ramo, yan, mga ganun. Ang tanong, bakit hindi pwedeng i-grow dito sa metro, kaya dito sa mga farm lang dito, pero may point pa dahil sa ilap. Yes, may ilap. Saka talagang ang habitat nila nasa forest lang. Tapos may question ako. Yes. Ano ang hayop ang nag-iisa? Usa. Yes, Usa eh. usa. Dalawa. Ganon. Attorney. Hindi, pero kung napansin nyo, pag kahit yung sa movies naman, pag nakakita kayo ng isa pa, isa-isa lang sa forest, hindi siya mahilig sa grouping. Selfie lang daw, selfie. Ganon. Ayun. Okay, so thank you kay Miss J. Sa Thank you, atin Miss po J. namang sabi ng lolo ko. Kayo ba, meron ding sabi ng lolo ko? Sabi ng lola ko, ano daw? Sige, huwag na. Pero batiin muna natin iba kung okay lang, ma'am. Okay, batiin na Ito, natin ito yung yung ating number mga one. viewers. Ito yung early bird natin, si Sir Richard Caspe. Good morning po sa inyo. Hi, Sir Richard. Yan, Sir Marvin Jun Nabaha, good morning po. Ayan, Sir Bong Skirol. Ayan, si Ma'am Divina Hindi Apostol, good morning po. Toyax Gasa, good morning. Si Ma'am Cathy Arshaga, hello po. Hello, ma'am. Jason Hi. Gonzalez, good morning. Ayan, Sir Miguel Lin. Chris Lumbakin, good morning po sa inyo. Sir Mark James Ponegal. Marlon Enor. Ayan, si Sir Elmer Sagun, good morning po. Siyempre si Ma'am Iris Spencer Espiritu, kasama si Ayan. Ma'am Yen Pacolor. Good morning sa inyo, Good ma'am. morning po. Yes, good morning. Sa aking kaibigan, si Risa Buising, good morning. Yan. So, yan yung mga early bird natin. Mas marami pa yan. Kung may comments po kayo, pakipost na lang po sa Facebook page natin dito sa Toby Nanotechnology. Sino pa? Yan, sila Sir Yan. So may question tayo? Okay na kayo, Mr. Toyax. Yes. Okay. Next, sino pa ba yan? Yung question ni Sir Toyax, Sir Toyax, ano na ba meron. yan? Mhm. Paano po ang sa pag-aalaga Alaga ng ng broiler. broiler 45 days? Ano? 45? Hindi ba 65? Hindi. Yung paano pag-aalaga, so kung hindi pa talaga siya first time yung mag-alaga ng 45, kasi simula sisiw hanggang sa makalaki po yan, yun ang alagaan natin. So, depende po yan kung meron na tayong kulungan, yung pagpapakainan, meron naman tayong ibibigay na lang po sa kanya kung ano yung dapat nating ipapakain doon sa sisiw pa lang hanggang sa maka-harvest na siya. Tapos yung kulungan naman, pwede nating i-search yan doon. Marami na yung makukuha doon sa internet. And then, mas mahalaga dyan, lalagyan po natin siya ng technology para mas kasi normal, ano dyan naging problema natin dyan sa 45 days, sisiw pa lang madaling mamatay. So, para ma-prevent natin yon, meron tayong standard dosage na ibinibigay para doon sa ating technology at sa tamang pagpapakain. Ibibigyan na lang natin kay Sir mamaya. Tapos doon sa sir, kung interested ka talaga magsimula ng broiler 45 days, sir, attend ka rin ng mga seminars na inaalok ng mga ibang feed producers, technicians, o kaya kahit sa Department of Agriculture, meron din po sila meron po silang mga seminars para sa ganyan. Yes, meron ding tanong si Boyet Canape. Ma'am, isingit ko lang po tungkol sa coffee tree. Ilang days ba ang interval ng pag-spray sa bawat puno? May namumulaklak na at gamunggo na ang bunga ng iba. Thanks. Okay, doon sa pagtatanim po, since namumulaklak na, ma'am, pwede na yung time na coffee tree. So, pwede na po kayo mag-apply ng Atobi doon sa lupa po, or didilute nyo po yung 1 kilo of Atobi powder sa 1 drum, so 200 liters. Spray nyo na lang po sa buong puno ng, pag mababa pa po ito spray nyo po sa buong puno ng coffee, or pag malaki-laki na po siya, pwede nyo na po idilig sa lupa, sa may puno mismo. Ang reason po niya, para mas maganda po ma-break down yung mga micronutrients
manggagaling sa lupa at saka yung mga patabang ibinibigay nyo para mas madali ma-absorb ng ating halaman. May times kasi ma'am, ganda mo nga magpataba, hindi lang na-absorb ng ating halaman yung mga nutrition. Tapos pwede rin po kayo gumamit ng Atobi Nano Fertilizer. Ito po amino acid para ito po yung pagkain, nagiging protina po to. Ito po yung pagkain ng ating halaman o puno. Pag sobra-sobra kasi mamang protina ng ating halaman, lumalabas to sa bunga. So, may schedule po doon kung paano i-apply. Usap po tayo after ng airing para mas matutukan po natin yan. Yes. Yes. Next. Ayan din si Jason Gonzalez, good morning. And then Morning. Sir Wellner, ni hao. Ni hao. Watching from China. Wellner Cafe. Sino pa? Yan pa. Kay Sir Espero, good morning po sa inyo. Si Ma'am Jonah Jonah de Rivera, may question. Paba ng konti, pataas ng konti. Yan. May question. Yes. Ayan. Magandang umaga, Team Atobi, watching from Alcala, Pangasinan. First time ko po mag-alaga ng baboy at ginamitan ko na kaagad ng Atobi. Very good. Ma'am, From update Alcala. na rin po kami para mag-guide din namin kayo dun sa steps na ginagawa nyo, saka yung protocol and procedures nyo dyan sa farm nyo para iwas-iwas tayo sa konting problema sa farm. Yan. Noel Laksamana, good morning sir. Rodolfo Ompong Padua, good morning din. Yes, Mang si Yan. Ma'am Yan Pacolor. Hello, good morning Team Atobi. Kamusta na po kayong lahat? Now lang po nakapanood live. Bisi-bisihan si Inday. Dahil I'm still watching replay pa rin ng mga topic nyo. Para sa dagdag kaalaman. Thank you. Thank you. Miss Ana, Mayora. Yes, thank you po, Miss Yen. Thank you po. Bati. Yan. Divina Apostol. Ma'am, ano pabasa naman? Emergency, Ma'am Ana. Please help. Yung baka ko hindi makatayo, malaki ang tiyan. Di daw po makatae. Okay. So, parang constipated yan. So, may inilalagay po talaga dan sa yung nilalagay sa puwet para Susundutin. Bumalik po tayo doon sa poultry supply and then i-maintain po natin siya ng technology. Kung hindi man kayo nagko-concentrate na pagkain na binibigay sa baka, lagi niyo pong lalagyan yung kanilang tubig. Yes. Kasi yung iba hindi daw iniinom. Kung may molasses po tayong mabibili, lagyan po natin ng molasses yung ating tubig, tapos lagyan natin ng technology. 2 kutsara gada 2 litron tubig ang nilalagay natin. Medyo concentrated yung nilalagay natin sa baka. Yun. Okay. Next. So, yun, Ma'am Divina, sana makatulong kami sa inyo. Pero yun nga, punta na po kayo sa local poultry supply, tapos yung nilalagay nga po sa puwet ng ating alagang baka, gawin na po natin. Pero salamat, nag-update kayo kagad yan. Ano bang pinapakain niya doon? Ayun nga eh. Alamin po natin kung Kasi baka masyadong nagpapatigas ng dumi. rich in fiber. O kaya baka naman hindi nabantayan, may nakain na ibang bagay. Yes, isa pa rin yun. Hanggat maaari, ang maganda dyan, yung binibigay nating standard dosage. Force feed natin siya ng Atobi. Ilagay lang po natin sa tubig. Kung masusubuan nyo, pwedeng subuan. Yan. Yun. Okay? Sana bumutin lagay, ano? Kasi ayaw naman natin mag-isip ng ibang masamang bagay. Okay. And then, by ano pa rin ako, ibabahagi natin sa mga lagi nanonood sa ating mga YouTube, si Ma'am Alona Bakay. Ito lagi, 100% lagi itong nanonood sa ating replay. Ma'am Alona! Yes, good morning. Ang sabi ni Ma, 101% very informative discussion. More power, Team Atobi. God bless us all from KSA. Nasa KSA. Yung napanood niya, yung last November 25, yung ating topic na maraming nag-comment sa atin. Isa na to si Elisa Garod. Ito, lagi to. Pag nakikita ko, lagi siya nagko-comment sa atin. Okay. Sabi niya, good day, Team Atobi. Salamat po sa dagdag kaalaman na naman ang aming natutunan. God bless po sa inyo, Team Atobi. And then si Virginia Lacar. Ito, itong tatlo to talagang consistent sila. Oo, consistent to sa mga nanonood sa atin. Thank you po. Salamat po, di Ma'am Virginia, Elisa Garot at Alona Bakay. Salamat po, mabuhay po kayo. Tapos yung sa ma'am, sa yung mga hindi po makapanood ng live dito during time ng ating oras sa Farmer's Talk, every Tuesday ang 4:30 to 5:30. At itong Saturday, 8:30 to 10 o'clock. Pwede po kayo manood na replay sa YouTube, yung katulad ng sinabi nga ni Miss Ana doon.
Oo nga pala ma'am, yung team ng Atobi kasi umikot sa areas ng Pampanga yesterday. So marami pong nagpapahabol pa ng mga orders kasi hindi nakapasok sa schedule tsaka yung availability ng sasakyan. Kung sino pong may gusto magpasabay, pwede naman po kayo magpasabay. I-inform nyo lang po yung office or tumawag o mag-text kayo sa mga telephone numbers na nakikita nyo po sa ilalim. Yes. Nasa ilalim po yan. Yan. Ilalim ng screen. Ilalim ng screen. Tapos sa website, pwede rin po kayo mag-place ng orders doon. Assist na lang po namin kayo. Yes. Huwag niyong kalilimutan yung ating Christmas year-end gathering of Atobi users with seminars po yan. Yung seminar natin sa Bungad yan. Alas 8 po dapat magsisimula na agad tayo niyan. And then, may mga kasama po tayo, mga surprises dyan na nakapaloob. Of course, games, kasayahan. Magmimingle kayo, makikipag-ugnayan din kayo sa kapwa nyo Atobi users. Malay nyo, lalo po lumawak yung inyong distributorship, yung availability ng product nyo, maging available na sa iba, or kayo ang mag-supply. Ay, paano ba? Or supplier. It's the other way around, both ways. So, lalawak po inyong connection. Yan ang habol natin. Saan ba gaganapin yan? Yes, gaganapin po yan sa covered court po ng Villa Carolina 1, Tunasan, Muntinlupa City. Yes po. Set up po natin dyan is potluck po, yung kaya lang po ninyong ma-share na food. Magpalista po ang mga pupunta para po dun sa mga upuan. Salamat po. Yun, oo. So, yun po ang aming ipinapaalala sa inyo lagi dahil malapit na po yan, 2 weeks na lang. Next topic po natin, base na rin sa kahilingan ng marami at marami tayong mga bago pong mga friends. Sulit po ba talaga ang paggamit ng mga technologies o dagdag gastos lang ito? Ano ang maitutulong nyo? Anong maitutulong nito sa pagsulong ng industriya ng agrikultura, paghahayupan at pangisdaan? Ganito yun ma'am. Next time. Yan po ay pagtugon na rin sa dami ng kahilingan. Yes, meron pa pong tanong. Galing kay Brando Picade. So, good day. First time to introduce ang Atobi, namatay ang batch ng mga sisiw namin. Native sisiw ito. At give me details how to avoid ulit ito. Yes. From Coronadal City. At present, I'm here in KSA at At present, I'm here in KSA. At si Mrs. ang nag-aalaga sa farm namin. Thanks. Okay. God bless. Consider natin, thank you po Sir Brandon sa update regarding sa ganyang mga paggamit ng Atobi. Pero alamin muna po natin yung mga lahat ng factors i-consider natin. So yung environment, yung lahi ng sisiw. Yes. Kasi kung baka mamaya may infested na yung mga alaga natin. Yung mga nakukuha ninyo, nabibili ninyo, maaaring mahina, maaaring tinamaan ng sakit. Ayan. Tapos na-stress during yung time of sa biyahe. Yung ventilation. Kung consider po na, coordinate po tayo off-air po para ma-assist namin tayo yung requirement nyo dire-diretso. Yes. Okay? Okay, so yun po. May mga tanong pa po ba dyan? Lahat po ng mga tanong ninyo, pwede kayong pumunta sa aming Facebook account at Facebook page. Miss Rachel. Ayun, sa mga mag-i-inquire po, may mga concerns, katanungan, pwede po kayo mag-message sa Atobi Nanotechnology page or mag-text or tumawag po sa mga numbers na 0917-540-8887, 0917-875-4262, at 0939-917-2858. Remind ko rin po, please visit our webpage sa www.atobianimalg2.com. Yung nagpalista recently, si Runen Curiba at Michael Losermas para sa ating Christmas get-together. Thank you so much. See you po, see you. Inform ko sila, nasa Pandi ako next Friday. Pandi Bulacan, tsaka sa Next Bibandang week? Mabalacan. Yes, next Week? Friday po yan. Aha. I'm Ma'am Melinda ng BNH Trading, ya. Ikaw Ayun, thank you. So, ayun na po. At kami po ay magpapaalam na. Yes. Salamat po sa panonood at sa pagsubaybay sa amin every Fridays, every Saturdays and Tuesdays. Thank you for watching Farmer's Talk. Yan. Ma'am? Gusto namin yan. Okay, maraming salamat po. Thank you so much. Sana po nakatulong kami sa inyo para mas maiwasan ang pagkakasakit ng hayop para tayo ay kumita sa ating negosyo. Ayan. Until
Next Tuesday. Yan, next week. Tuesday, tayo po ay muli magkakarinigan. Remember, Team Atobi will continue to educate, Share, inspire others. Morning! Bye-bye! And Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala ng kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at ikas, dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Sariling atin ata to, Atobi Technology.